You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Can I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong babasahin is found in Deuteronomy chapter 7, and we'll be reading from verses 6 through 11. Medyo nausog yung ating graphic. Alright, so I'll give you a few seconds to turn to Deuteronomy chapter 7, verses 6 through 11. So if you're ready, let's read. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Verse 7, it was not because you were more in number than any other people that the Lord has set his love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that he swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you, and from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps his covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations, and repays to their face those who hate him by destroying them. He will not be slack with one who hates him. He will repay him to his face. You shall therefore be careful to do the commandment and the statutes and the rules that I command you today. Ito po ang salita ng Diyos para sa atin po. May the Lord bless His word. Let's all pray. Panginoon, amin pong inaalay ang amin pong mga tenga at mga mata. May you give us ears to hear and open our eyes to see the truth of your word this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. As you can see, meron po tayong bagong series entitled Love the City. 3 linggo po ang series na to. And this series is all about the heart of God. Kung hindi niyo po nadama pa, no? Mahal na mahal po kayo o tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Ang puso po ng ating Panginoon, it has always been, and if you read your Bible, you will realize that it has always been for the lost, for the least, and also for the last. So puro L yun, no? For the lost, for the least, and also for the last. And therefore, in this series ay hindi lamang po natin maunawaan ang pagmamahal ng Diyos na binuhos niya at binigay niya para sa atin, kundi pag naunawaan po natin yan, ay ma-extend po natin yan sa ating komunidad. In other words, dahil po dun sa ating experience ng kanyang pagmamahal, ay gagamitin po natin at tayo po rin ay magpapagamit sa ating Panginoon pagdating po sa pagbabahagi ng pagmamahal na yan at para ma-experience din po. And that is why in this series, ngayon po ay tatalakayin po natin, no? I-establish po natin uli to remind us of how great the love of the Lord it is for us so that we can give it back to the community. Next week po, ang tatalakayin po natin yung mga social issues na namamayagpag po sa ating komunidad. And therefore, we're going to tackle poverty. And on the last week, on the third week, we're going to talk about corruption. So, yan po yung mga social issues. Tama po ba, no? Na nandito po sa ating lipunan. At ang series pong ito ay nakapalibot po o umiikot po sa Deuteronomy. Deuteronomy, siguro it's not your favorite book in the Old Testament, but anyhow, by the end of this series, sana ma-appreciate po natin ang librong ito. Anyway, before I proceed, magkikwento lamang po ako. Ayaw ng asawa ko na lagi ko po siyang ginagawang example. Kaya po pag nangyayari sa buhay natin, no, sasabihin niya sa akin, huwag mong gamiting example ito o illustration ito. But anyway, nung bago po kami ng aking asawa, lagi po niya akong tinatanong na gaano mo ba ako kamahal? At ang usual na sinasagot ko ay hindi ko yan masasagot. So siya at sasabihin niya, bakit naman? Kasi ito yung sinasagot ko at ito yung tamang sagot. So kung tinanong kayo ng asawa niyo, no, yun ang isasagot niyo, hindi ko masagot pag sinabi niya bakit,
Ang sagot po ay dahil hindi yun masusukat. So, yun, kinikilig naman siya. Pero hindi po natatapos yung kanyang katanungan na yun kasi manganganak po yun ng iba pang tanong. At yung usual na itatanong niya sa akin, noon pa yun, no? Ay sabi niya, bakit mo ba ako mahal? Now, sa mga guys o sa mga lalaki rito, whether may asawa na kayo o kaya merong girlfriend nyo pa lang, no? Meron pong tama at maling sagot dyan. At ang maling sagot po dyan ay kung ang sinagot nyo ay dahil maganda ka. Siyempre, gusto niya yun, kikiligin a few seconds or a few moments. Pero maling sagot po yun. Kasi manganganak uli yun ng tanong. So, yung mga maling sagot dyan, dahil maganda ka o dahil sexy ka, gusto nila yun anything that pertains to their looks. Hindi ko naman sinasabing vain, no? Yung asawa ko. Pero, di ba, lahat naman tayo gusto natin yun na napupuri din tayo. It's human nature. Or maybe pertaining to their talents, no? Kasi magaling ka magluto, no? Kasi magaling ka rito, o kasi ganyan, no? Anything that pertains to their talents, pwede yun. Pero that's the wrong answer. Kasi manganganak yun ng tanong ay, paano kung di na ako maganda? Paano mo sasagutin yun? O kaya, paano kung di na ako sexy? Paano mo rin sasagutin yun? Ang tamang sagot po dyan, and guys, take note, no? Ang tamang sagot po dyan ay, so ready na po ba kayo, yung mga lalaki rito, no? Ang tamang sagot po doon ay, mahal kita kasi mahal kita. Now, kung nakuha niya kaagad yung point mo, then good. Pero kung di niya nakuha, pwede niya na ma-explain. Again, ang tamang sagot ay mahal kita kasi mahal kita. In other words, your saying is, mahal mo siya not for any other reason except that mahal mo lang siya. No? It cannot be measured. Hindi siya pwede mag-fade. Dahil mahal mo siya kasi minahal mo siya at mahal mo siya. So yun po yung tamang sagot. So bakit ko po sineshare ito? Well, it sets up for our theme this morning. And our theme this morning is we're going to talk about yung puso po ng ating Panginoon. And hopefully, by the end of today's sermon, makita po natin na ang puso po ng ating Panginoon ay makikita po natin yung pagmamahal niya para po sa atin. So, yun po, no? Yung ating pong binasa kanina is based on the book of Deuteronomy, chapter 7. A little bit about Deuteronomy. No? Yung Deuteronomy po, ito po yung part ng mga first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Bago po sila pumasok sa Promised Land, ito na, 40 years na silang umiikot sa disyerto. Pero pagkatapos po ng 40 years na yun, ito na, nandun na po sila sa gilid ng Promised Land, sa Canaan. And therefore, si Moses, alam naman po natin na si Moses ay hindi nakapasok sa Promised Land because of na-offend niya si Lord, no? So, as punishment, hindi po siya pinapasok sa Promised Land. But anyway, so eto na. So, these are laws, mga guidelines po ito, o mga alituntunin na binigay po ng Diyos para sa mga Israelites through Moses bago po sila pumasok sa Promised Land. So, all their lives, ang alam lang ng mga Israelites, yung kanilang mga tatay o mga nanay, mga ninuno, ay mga slaves sa Egypt, di po ba? No? Tapos 40 years po silang paikot-ikot doon. Namatay na po yung generation na yun. Ngayon, eto na po yung mga bagong generation. So, yung dating mga anak nung mga galing sa Egypt ay nagsipaglakihan na, mga 40 years old and above na yung mga edad nito. At namatay na po yung kanilang mga nanay, mga tatay, mga lolo, etc. No? So eto, nakahanda na silang pumasok sa Promised Land and they don't know how to govern themselves. Paano po nilang pamumunuan ang kanila pong sarili? Parang a nation which gains independence, inihahanda po yan. And therefore, etong Deuteronomy, simply, it means the second law or a copy of the law. Alam naman po natin, yung original law ay yung 10 Commandments. Pero itong second law na ito po yung mga laws for them to govern themselves. Guidelines kung paano po nila pamumunuan ang kanilang mga sarili o paano po sila mamumuhay pagdating po nila sa Promised Land. So yan po yung Deuteronomy. So, ang una pong ipapaunawa po sa kanila ng ating pong Diyos through the law, through Moses,
ay ipapaunawa po nila ang kanilang identity. That's the first thing that they have to ascertain and answer. Maunawaan po nila kung sino sila. And therefore, that's the question. Who are you? Who are you? Yan po yung pinapaunawa rin po ng Panginoon sa atin, no? So that we can be useful in the community, so that we can be used by God to not only proclaim His majesty, His love, His good news, but also to proclaim or to help the community, our community, to be a conduit in the community of change. And therefore, yan po yung unang ipapabatid po o ipapaunawa sa kanila. Who are you? Now, sa ating scripture na binasa, it opens like this. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Now, hinighlight ko po yung salitang chosen dyan. That's the first thing that they have to remember. Na hindi po sila choice o pinagpilian, kundi pinili po sila ng ating Panginoon. Importante po yan, no? Kasi before that, maybe tulad nung text na binasa kanina ni Dalio sa Filipos, siguro feeling nila basura sila eh. No? Kasi galing sila sa Egypt, yung mga nanay-tatay nila, parang binihag po sila. Tapos ito, paikot-ikot sila sa disyerto, parang wala silang tirahan. Pero eto na, papasok na sila, yung pinangako ng Panginoon sa kanila, ay pupunta na sila ron. And therefore, yung unang paalala sa kanila ng Panginoon ay, ikaw ay aking pinili, hindi pinagpilian. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang pinagpilian yan? Hindi, pinili yan ng Diyos. Sabi nga ng scripture, you are fearfully and wonderfully made. So that's the first thing. Alam niyo po ba, ang Diyos ang pumipili sa atin, ha? Hindi po tayo ang pumipili sa ating pong Panginoon. Because maybe, kaya mo sinasabing Kristiyano ko kasi pinili ko ang Diyos, pinili ko maging Kristiyano, hindi. Kaya mo napili ay dahil pinili ka muna ng ating Panginoon. And therefore, yan po yung dapat nating maunawaan din bilang mga Kristiyano kung sino ka. It is about our identity. And our identity ay hindi yung pangalan mo, o kung sino yung tatay mo, o kung ano yung ginagawa mo. Nowadays, marami pong confusion sa pagdating sa identity, di po ba? Normally, pag tinanong mo ang isang tao, sasabihin niya, I am what I feel. I am. Kaya nga, if you follow the Olympics, meron pong naging malaking kontrobersiya dyan, no? Pagdating dun sa isang boksingero, no? Si Iman Khalif, kung saan nanalo siya ng gintong medalya, di po ba? So ano po ba yung identity nito? Lalaki po ba siya? Babae po ba siya? Pero science cannot make a mistake and God will not ever make a mistake. Dahil nung medically speaking, sabihin na lang po natin ng siyensya ang maghusga, pero siyempre, si God hindi nagkakamali. Napatunayan na meron po siyang XY chromosome. Pag sinabi po nating XY chromosome, lalaki po yun. Ang babae po ay YY ba? O XX chromosome. Basta pag XY chromosome, lalaki po yun. So anyway, nagpanggap lang na ba? I don't know, transgender daw. So again, it is important to know our identity. That's the first thing that we have to learn. And what you need to learn is that we are chosen. Pinili po tayo ng Panginoong Diyos. Again, ang Diyos po ang namimili sa atin. Si Jesus nga, sabi niya sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Ephesians chapter 1 verse 4, sabi ni Paul, He chose us in Him. Sino pong Him na to, no? At saka sino tong He, ang ating pong Panginoon. Sabi niya, pinili niya tayo bago pa man likhain ko ang mundo. Yan ang meaning po niyan. He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. In other words, pinili niya tayo dahil meron po siyang gagawin sa atin at meron siyang paggagawa sa atin. In 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen. Di po si Pedro to, pero malamang si Pedro. Pero sabi kasi nung iba, ang sumulat naman ng Peter ay si Apostol Pablo. But regardless whether it is really Peter or Paul,
I think they all have the same heart. Baka dinikta lang ni Pedro kay Paul, sinulat ni Paul. But sabi po rito na, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. In other words, parang, again, yung parang binanggit ni Dalia kanina, hindi po tayo basura. Hindi po tayo pinagpilian sa basurahan, kundi pinili po tayo. And therefore, dahil pinili po tayo ng ating Panginoong Diyos, nagbago yung ating identity. And therefore, sabi rito, you are a royal priesthood, a chosen race, a holy nation, a people na siya po ang nagmeme-ari. In fact, we are ushered into a new family, and that is the family of the Lord. So, ang tanong, parang yung asawa ko lang, no? Nanganganak yung tanong. The question then is, why did God choose me? Bakit ka pinili ng ating Panginoon? Ano yung specific na reason kung bakit ka pinili ng Panginoon? Again, balik tayo sa ating text. Sabi niya, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possessions. Out of all the peoples of who you are, the face of the earth. Verse 7, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you. Take note, hindi dahil pinakamarami kayo, kung bakit minahal kayo ng Panginoon. Yan ang sinasabi rito. And chose you, for you were the fewest of the people. Hindi lang naman namimili ang Panginoon in terms of numbers. Hindi po yan ang sinasabi nito. It's only a metaphor for something else, no? In other words, parang yung sagot ko sa asawa ko, mahal kita kasi mahal kita. Kaya ka pinili ni Lord, hindi po for any specific reason that can be measured or that can fade. Tulad po ng ganda, nagpe-fade po yan. Kaya maling answer yun eh. Pinili kita o mahal kita dahil mahal kita. Paano kung di na ako maganda? Di ba? But the Lord is saying here, I chose you because I love you and I love you because I love you. Mahal kita dahil mahal kita. So walang reason kundi dahil mahal ka ni Lord. It's not about you. It's not about your past. It's not about who you are or what you think you are. It is all because of me. Because I love you. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito. In verse 8, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Yung last part po nito, pinapaalala niya sa kanila, no? Mahal ko kayo dahil meron din akong pangako sa inyong mga ninyo. Si Abraham po, no? Nangako ang Panginoon kay Abraham. Notice, if you read all of the short stories in the Bible, makikita po natin dito, ang Panginoon po ang laging pumipili. Nung pinili niya si Abraham, si Isaac, si Moses, si Noah, si David, si Saul, si Paul, in the New Testament, yung kanyang mga disciples, hindi po sila ang lumapit sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang laging lumalapit po sa atin. And therefore, hindi mo masasabi, including us, this extends to us, hindi dahil Kristiyano ka ay ikaw ang lumapit at sinuko mo yung buhay mo, hindi, ang Panginoon ang lumapit sa iyo. Maybe someone shared the gospel to you, or maybe you heard the gospel elsewhere, whatever it is, may nagbukas sa diwa mo, and that is the Lord speaking to your heart. So, we are all chosen out of love. Ang tanging criteria lang kung bakit pinili po tayo ng Panginoon, in the same way, the only criteria that the Lord chose the Hebrew people. Dahil ang dami pong sigurong pagpipilian ng Panginoon during that time. Nandiyan po yung pinaka-mayaman at pinaka-makapangyarihang nasyon na lang during that time were the Egyptians. Bakit po hindi yung mga Egyptians ang pinili niya? Dahil po ang puso po ng Panginoon lagi ay nandun sa last, least, at saka lost. And these people were probably the last, least, and the lost, and probably they thought of themselves parang basura. But the Lord has set His affections on these people specifically because He just loves them. So you are chosen out of love. Now, which reminds me, ako po, sinong paborito dito? Yung mga Disney movies o yung mga Pixar movies? Ako lang ba? So ako lang, no?
Yan. Kasi may aral dun eh. Hindi naman yata Kristiyano si Disney, no? O yung mga lumilika niya. Pero laging may nakikita po akong parang reflection, no? Yung pong Toy Story 4, napanood po ba ninyo ito? Toy Story 4? Wala. Ako lang pala nanonood. Yan. No, pare-parehas tayo, no? Nanonood pa rin. May aral kasi ito eh. No? Mukhang cartoons lang, pero may aral. Hindi lang po ito pambata. Doon sa Toy Story 4, lumaki na si Andy. Ito po yung kanya anak, si Bunny. Bunny po ang kanyang anak. Ito si Bunny, pumunta sa school. Medyo kawawa ito eh, parang hindi pinapansin. So hindi siya makarelate sa school. Ang dami niya namang laruan, di ba? Yung laruan ng kanyang tatay ay minana niya. So si Woody, si Buster, yung tatay niya ba yun? Oh. But anyway, lahat yung dami niyang tatay. No? Ay, dami niyang tatay. Dami niyang laruan. Pero ito pong si Forky. Forky. No? Actually, spork to eh. No? Pinagsamang kutsara at saka fork, di ba? Kaya sport, pero ang tinawag niya rito Porky. Alam niyo po ba, ito po yung ginawa lang ni Bunny. Kasi doon sa basurahan, may mga basura doon, yung mga tinapon na kutsara, mga Crayola o whatever, ay nakita niya na doon sa lames niya, tapos ginawa niya. Pinagsama-sama niya kasi medyo creative to si Bunny. Siya po ang gumawa nitong laruan na to. Ang dami niyang laruan sa bahay, pero ito yung pinakapaborito niya at that moment. Galing po sa basurahan. Alam niyo po ba kung bakit niya paborito ito? Lagi niyang hinahanap to. Ang dami nangyari sa buhay niya. Nawala yan, nasira yan, o whatever. Kinidnap pa nga yan. Pero lagi niyang hinahanap. Paborito niya. So sa tingin niyo, ano bang kamahal-mahal dito kay Forky? Gawa sa basura. Kaya nga si Forky, tuwing makakakita yan ng pagkakataon, makakita siya ng basurahan, tapos walang tumitinging hindi nakikita ni Bon, tatakbo yan sa basurahan. So pag nakakita siyang basurahan doon, tatakbo yan. Kung nandito lang si Forky, maghahanap yan ng basurahan, tatakbo yan, tapos isushoot niya yung sarili niya doon sa basurahan. Bakit? Kasi ang identity ni Forky, ang pagkakaunawa niya sa sarili niya ay siya ay isang basura. Walang may gusto sa kanya. At bulag siya, hindi niya nakikita na nilikha siya o ginawa siya ni Bunny at mahal na mahal siya ni Bunny. Hindi niya nakikita yon. Nabubulagan siya dun sa kanyang identity, previous identity na basura siya. Kaya, pag may basurahan, tatakbo yan sa basurahan. Pero alam niyo po ba, the same way, kung gano'n ang tingin ni Forky sa kanyang sarili, kay Bunny naman, iba ang tingin niya sa kanya. Hindi basurang nakikita niya. Kaya mahal na mahal siya ni Bunny kasi si Bunny ang gumawa sa kanya. In the same way, kaya ka mahal na mahal ni Lord because you are fearfully and wonderfully made. You are made, we are all made in the image of God. Kaya tayo mahal na mahal ng Diyos. At alam niyo po ba, dito makikita natin, no, in just a while, I will make my case. Ayan, sobrang mahal ni Bunny si Porky. Papakita ko po, no, o maunawaan po natin kung gaano kalaki ang puso ng Panginoon. And this will blow you away if you will just bear with me, no? Sabi po ni Peter, o si Paul, 1 Peter chapter 2 verse 9, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Makita po natin dito, no, in a few verses, and I will try to convince you and overwhelm you and blow you away and even shock you kung gaano kamahal ng Panginoon tayo pong lahat at ikaw. Not in a collective way, but also in a personal and individual way. In 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 30, sabi rito, consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many of you were powerful, but God chose what is foolish in the world. God chose what is weak in the world. God chose what is low and despised in the world, so that no human being might boast in the presence of God, and because of Him you are in Christ. In other words, hindi yung mga bagay-bagay na mahalaga sa mundo kung bakit pinili ka ni Lord. Maybe some of you are like that. No, meron kang powerful, meron kang position.
But that's not the reason why God chose you. O dahil guwapo ka, maganda ka, o kaya may talento ka, magaling kang kumanta, whatever. Pero hindi po yun ang criteria. This actually debunks that. God chose you not because of those things. And the reason why He does that, at yun yung kanyang criteria para i-demonstrate niya ang kanyang karakter. Ano ba ang karakter ng ating Panginoon? Mapagmahal siya. Ang kanyang pagmamahal ay hindi masukat at ang puso niya ay palaging nasa kanyang mga nilalang. Why did God choose me? The answer is He chose you to demonstrate His character. He chose you that you may know Him and love Him. He chose you because He is love. 1 John chapter 4 verse 8. God is love. He is gracious. Therefore, He is gracious. He is merciful. And He has a glorious plan for you. Meron siyang plano para sa inyo. God desires, at yun yung kanyang plano para sa atin lahat. He desires the salvation of everyone. Let me make that clearer, no? Dito makikita natin ang puso ng Panginoon, no? Makikita natin yung kanyang desire. He desires the salvation of everyone. Pag sinabi ko pong everyone, mukha bang yan lang yung katabi mo lang yan o tayo lang dito? He desires the salvation of everyone, especially the sinner. Alam niyo po ba na ang puso ng Panginoon ay para masagip po ang lahat, including si Judas. As an example, He desires the salvation of Judas. He desires the salvation of Hitler. He desires the salvation of the rapist or the criminal. Yun po yung nais ng Panginoon. Hindi po yung kanyang mga paborito lang. Wala pong paborito si Lord, kundi lahat po tayo ay kanyang paborito. And papatunayan ko po sa inyong lahat yan that God or Jesus died for even Hitler, for Barabbas, or even Judas. In Luke chapter 19, verse 41, umpisahan po natin dito, no? Ito si Jesus, papasok na sa Jerusalem. And in a few days, He will die on the cross. So habang papasok siya sa Jerusalem, ito po yung nangyari, no? And when He drew near and saw the city, nakita niya in Jerusalem, papasok na, no? From afar. He wept. Umiyak po ang ating Panginoon. This is another passage scripture kung saan sinasabi, as a matter of fact, na ang ating pong Panginoon ay umiyak. He wept saying, would that you, even you, had known on this day that the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Ang sinasabi ng Panginoon dito, nung umiyak siya, sabi niya, kawawa itong aking anak. He was looking at Jerusalem. Hindi nyo nakita kung ano yung makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Umiiyak siya dahil hindi nakita ng Jerusalem ng mga tao o ng kanyang mga pinili, mga Hudyo. Hindi nila nakita, bulag sila, kaya umiiyak ang Panginoon. And verse 43 says, for the days will come upon you when your enemies will set up barricade around you and surround you. Verse 44, and tear you down to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you. In other words, ito pong naka-black letters na yan, ang sinasabi ni Jesus, bulag sila, and therefore, ang mangyayari, nakikita niya mangyayari sa kanila, sila po ay i-condemn, ipapunish, sila po ay i-judge. They will be destroyed in Jerusalem. Kaya siya umiiyak. Nakikita niya yung kanyang anak, will be judged dahil bulag sila, hindi nila nakita. And then, it says in the verse, because you did not know the time of your visitation. Now, anong ibig sabihin nito? No? You did not know the time of your visitation. Anong visitation na sinasabi ni Jesus dito? No? Na hindi nila nakita na mayroong bumisita. So, sino itong bumisitang to at ano yung pagbisitang ito? Nakakita natin yan. In Luke chapter 1, verse 67 to 69, it talks about the visitation of someone. Meron pong bisita, merong dumating. At dito makikita natin, ang bisitang yun na tinutukoy ni Jesus ay siya. Ang bisitang yun na tinutukoy niya ay ang bisita ng Panginoon. Bumaba siya sa langit, pumunta siya rito, hindi nila nakita yun. At doon makikita natin na ang layunin ng kanyang pagbisita ay para isave ang lahat, pati si Judas, pati si Hitler, pati si mga masasama.
At sabi rito, no, and his father Zachariah ay tatay po ni John the Baptist, yung pinsan ni Jesus. So ang tinutukoy po rito, si John the Baptist, sabi niya, and his father Zachariah was filled with the Holy Spirit, prophesied saying, Blessed be the Lord God of Israel, for he visited and redeemed his people and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. In other words, ang sinasabi no, ni Zachariah, pertaining to John the Baptist, sinasabi niya, no, ikaw ang pinadala mo na para ihanda mo yung pagdating o pagbisita ng tagapagligtas. Pag sinabi pong horn of salvation, horn is a metaphor, is a word for king. Merong bibisitang hari na magbibigay sa atin ng kaligtasan. He visited, he has visited. Ito po yung sinasabing bibisita at bumisita na hindi po nakita ng Israel o ng Jerusalem o ng mga Hudyo. Kaya po umiiyak si Jesus. Kung alam lang nila, sana hindi sila nagbulag-bulagan o nabulag na hindi nila nakita o nadama na dumating na ang tagapagligtas. And Jesus is pertaining to himself. Kaya siya umiiyak kasi alam niya mangyayari dun sa mga taong nag-reject sa kanya, dun sa mga Hudyong pinili niya, pero nagpatuloy sa pagre-rebelde sa kanya. So yun po yung tinutukoy na bisita. In Luke chapter 2 verse 11, it says, For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Yun po yung bumisita o dumating na. Ang ating pong tagapagligtas, ang kanilang tagapagligtas, ang Panginoon pong Jesus. And Luke chapter 1 verse 76 to 77, it says, And you, child, will be called upon the prophet of Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people and the forgiveness of their sins. So wala pong kaduda-duda sa mga scripture na ating pong binasa na ang tinatawag o ang tinutukoy ni Jesus na bumisita na hindi napansin ng Jerusalem ay ang kanilang tagapagligtas sa kanilang mga kasalanan, pero hindi nila nakita o napansin. Walang kaduda-duda, ito po ay si Jesus Christ. Siya po ay pinanganak na, lumaki, at eto na. Pero kaya po umiiyak si Jesus Christ nung nakita niyo yung Jerusalem, dahil mamamatay na siya para sa kanila, pero bulag pa rin yung karamihan. In other words, patuloy sila sa kanilang pagre-rebelde at i-reject si Jesus Christ. And therefore, sinasabi kasi ni Jesus dito, wala akong magagawa kung di hayaan kayong maparusahan. Wala akong magagawa kundi maitatapon yung iba sa impyerno, including Judas and Hitler. Pero ang puso niya na kay Judas, na kay Hitler, nasa ating pong lahat. So God desires the salvation of everyone, including the sinners who continue to rebel against God and therefore tinapon sa impyerno. So let me prove that to you, including Judas and Hitler. Matthew chapter 10 verse 1 to 8, wag na po kayong pumunta ron. Yung Matthew chapter 1 verse 8, from verse 1 through 8, ang nakasulat po rito, ito yung pagpili ni Jesus Christ ng mga 12 disciples. At makikita po natin dito, binanggit po isa-isa ang pangalan ng kanyang 12 disciples. You can see for yourself in the Bible if you have time. Pero sabi niya rito, binanggit niya isa-isa. Simon, who is called Peter, Andrew, his brother, James, son of Zebedee, John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas, Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot who betrayed him. Pinili niya rin si Judas. At ang kanyang pagpili, hindi dahil kailangan niya namang alalay, kundi yung malaking kanyang plano na para sila masave. Dahil mahal niya rin si Judas, mahal niya yung mga makasalanan. And then it says in verse 5 up to verse 8, no, yung mga 12 na yon, go among the Gentiles, go to the town of the Samaritans and proclaim as you go, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. In other words, binigyan niya ng otoridad at ang mga disciples na to para mag-perform ng miracles. Pati yung pagpabubuhay, buhayin nyo ang mga patay. So, would it be safe to say, dahil nandun yung pangalan ni Judas,
among the other 12 disciples na pati si Judas ay nakapagpagaling, nakapag-perform ng miracle, nakapag-raise ng patay, nakapagpabuhay ng patay. Yes, kasi nandito nakasulat. So even Judas performed miracles just like the other disciples. Luke chapter 10 verse 17 to 12. Ito na yung meron po siyang mga followers din na pinaproclaim niya ng gospel. Tapos nung nagsipagbalikan na yun, sabi, the 72 returned with joy. Masasaya sila. Just like the 12, they also perform miracles, raise the dead, proclaim the gospel. Even the demons, sabi nila, nagbubunyi sila, even the demons, subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning in heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and all the power of the enemy. Nothing shall hurt you. In other words, para silang merong kapangyarihan. Actually, meron kasi si Jesus ang nagbigay sa kanila noon. Pero ito yung sabi ni Jesus noon, nevertheless, do not rejoice on this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Kung di nyo po napansin yung verse 20, eto, palalakihin ko, sabi, nevertheless, huwag kayong magbunyi dahil nakapagpabuhay kayo ng patay, nakapag-heal kayo ng sick, na-proclaim nyo yung gospel. Kung di magbunyi kayo, sabi niya, dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Tignan mo yung katabi mo. Ang pangalan niya nakasulat na sa langit. Amen? Masaya tayo, yung pangalan natin nasa langit. Pero alam niyo ba, yung pangalan ni Judas, ni Hitler, merong tinatawag na Book of Life. Ang pangalan din nila, lahat, pati yung rapist, yung namatay na nasilya elektrika o lethal injection, yung mga masamang loob, yung mga wicked, pati yung mga, lalong-lalo yung mga nag-reject kay Jesus, ang mga pangalan po nila ay nasa Lamb's Book of Life. Meron po tinatawag na libro kung saan nakasulat yung ating mga pangalan. Yan ang sinasabi ni Jesus dito. Huwag po tayong magbunyi dahil ginamit tayo ng Panginoon. Yes, ginagamit tayo. Masaya namang tunay, yung ganong klaseng thought. Pero magbunyi daw tayo dahil ang mga pangalan natin ay nakasulat sa banal na aklat na nasa langit, yung Lamb's Book of Life. Pati si Judas ba? Pastor, medyo heretical ka na dyan. May alam akong pastor na mayroong mga ibang tinuturo. Opo, nakasulat po ang lahat ng pangalan na nilikha ng Panginoon, including Judas at saka si Hitler. Revelation chapter 20. At sabi doon, and if anyone's name was not found in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So kung hindi nakasulat yung pangalan mo ron, o merong pangalan, merong tao na hindi makikita ang kanyang pangalan dun sa book of life, ay tinapon o itatapon sa impyerno. Yun po yung nakakatakot. Pero, I assure you, yung mga pangalan po nating lahat ay nakasulat na. Dahil ito po ang sinabi, so God desires the salvation of everyone. In Jesus, sabi ni Jesus in Revelation chapter 3 verse 5, the one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. And I will make my case out of this. And as I call on the music team, momentarily I will end. Notice, hinighlight ko po yung salitang blot. In other words, ang ibig sabihin po ng blot ay binura. Posible ba na nakasulat yung pangalan ni Judas o ni Hitler, yung mga masasamang loob na nag-reject kay Jesus, nakasulat yung pangalan na pero binura. Dahil yun po yung sinasabi rito I will never blot his name out of the book of life, the one who conquers, the one na nanatiling loyal sa akin. Sabi niya, hindi ko buburahin. So binubura pala yung pangalan. Nakasulat na lahat. So anong pruweba mo dyan, pastor, na nakasulat na yung pangalan ng lahat? Exodus 32 verse 33, again, but the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out in my book. Again, binubura. Kung sino man yung nagkasala, binubura. Paano mong buburahin kung di pa nakasulat? Make sense? Nakasulat na, pero pag nagpatuloy sila sa kanilang kasalanan, buburahin ng Panginoon.
Luke 22:19-23, and he took bread. Ito yung Last Supper, di ba? Bago na ipako si Jesus, dakpin, tapos ipako sa krus. Last Supper, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." And likewise, the cup after they had eaten, saying, "This cup is poured out for you." Hinighlight ko po yung for you. Sinabi ba ni Jesus, no? He's making the Last Supper because he was about to die on the cross, to die for everyone, to save everyone. Yung kanyang puso ay para masagip po tayong lahat. Yung bang salitang for you, parehas ba yun ng for some of you? Or for most of you? Pag sinabing for you, para sa lahat po yan. And during the Last Supper, kompleto pa po yung mga apostles, di ba? Kasama si Judas. So sinasabi ni Jesus dito, ito yung aking gagawin. Paparusahan ako. Papako ako sa cross. Mamamatay ako para sa inyong lahat, including Judas. So Judas was there in the Last Supper. Psalm chapter 69:27-28. Add to them punishment upon punishment, may they have no acquittal from you. Let them be blotted out of the book of the living. Let them not be enrolled among the righteous. Again, binura. May pagbubura ang pangalan natin bago pa man tayo likhain ng Panginoon. Bago pa likhain niya ang universe. Bago pa magkaroon ng universe. Alam niyo ba, nakasulat sa Ephesians, yung kanina natin binasa, even before the foundations of the world, even before mangyaring lahat ng nilikha ng ating Panginoon, ang ating pong mga pangalan ay nandoon na. Yan po ang puso ng ating Panginoon. Meron pong dalawang will, and I will end with this, meron pong dalawang nais. Meron pong dalawang will ang ating Panginoon. Yung isang will niya, yun po yung kanyang nais na lahat ay maligtas. Lahat po, walang exception doon. Wala pong nabuhay sa mundong ito at mabubuhay sa mundong ito, kundi ang nais niya ay maligtas yun at makapiling niya sa langit. Makapiling siya sa langit. So nakasulat yun sa Book of Life, yung pangalan ng taong yun. Kaya lahat po tayo nakasulat na ron. Kaso po, no, meron pong sinasabi rin sa Bible, yung isang will ni Lord, no, yun naman yung kanyang will of decree, whatever the term is, but theologians, they have different terms. No? Pero yung isang will ni Lord, dalawa po ang kanyang will. Ang will niya, yung nais niya, yung kanyang desire, yung kanyang puso ay maligtas lahat. Yung namang isang will ng ating Panginoon, ay yun po yung kanyang will of decree. In other words, mangyayari at mangyayari yun. So kaya umiiyak si Jesus dito, sabi niya, kawawa naman kayo, kasi pero nagpatuloy kayo. Ang nais ko sa inyo ay maligtas, pero nagpatuloy kayo sa inyong pagre-rebelde. And therefore, you give me no choice but to apply yung aking decree na lahat ng makasalanan ay matatapon sa impyerno. So he has two wills, his desire for the lost, his love for the lost, for the least, and for the last. His desire, that is His love. Yun po yung pagmamahal ng ating pong Panginoon. Para sa lahat po yun, walang exemption. Nakasulat na tayo, pero dahil nagpatuloy sila, yung mga nagpatuloy sa kanilang mga kasalanan, yung nagpatuloy na mag-reject sa ating pong Panginoong Diyos, hindi po, wala pong choice, kundi burahin ng ating pong Panginoon ang kanilang mga pangalan. And sana po, knowing this, ang ating pong pag-asa na hindi mabura ang ating mga pangalan doon, no? And one last story. A few years ago, no, I gave this sermon and I was talking about the Lamb's Book of Life, yung libro kung saan nakasulat yung mga pangalan, no? Hindi ko pa alam tong two wills of the Lord, pero sabi ko, kung ako yung tatanungin ninyo, kung nakasulat ang pangalan ko, hindi ako sigurado. Sabi ko,
And there was one person there who probably heard this. Sabi niya, yung bago lang siyang, parang in-invite lang siya. No? Yung pastor niya, hindi niya alam kung nandun yung pangalan niya. Yung po yung sinabi niya. But I was talking about grace during that time. Yes, I'm not sure, pero ang ating po Panginoon ay very gracious. But now, I can certainly say, and I hope you can also say, na sobra kang namahal ng Panginoon, na sinulat ang pangalan mo dun sa kanyang libro at hindi niya buburahin yon. Bakit? Nagre-rebelde ka ba sa kanya? Nireject mo ba siya? Nakakasala po ako, wala namang perfecto sa atin eh. And that should assure us. At that should show us. At sana maunawaan po natin, no, ang puso po ng ating Panginoon. Sobra po niya tayong mahal at binigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. Mukha kang hindi ka mahal-mahal, siguro yun ang feeling mo, mukha kang basura, parang si Porky. Pero ang Diyos ang gumawa sa iyo eh. Lahat ng kanyang ginawa, mahal ng Panginoon. Ang kanya pong puso, ang nais niya, ay makapiling po natin siya panghabang panahon. Amen? That should assure you. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat po for reminding us once again ng inyong puso at binuksan niyo po ang puso ninyo sa amin sa umagang ito. Naunawaan po namin, Panginoon, but sometimes yung mga problema dumarating, mga pagsubok, nakakalimot kami. But let us just be secured, Lord God, in our thoughts, even when we fall short of what you require from us. Na mapalitan po ito at lagi po naming isipin na hindi po masusukat ang pagmamahal mo sa aming lahat, including those who have continued and will continue to reject you. For you are a loving God, a compassionate God, na ang pagmamahal ay hindi po masusukat at minahal mo kami dahil mahal mo kami. Again, salamat po Panginoon. We give back all the glory and honor to you in Jesus' name. Amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.